Tulong! Tulong! Tulungan niyo kami! Victor! Victor! Kung nariyan ka man sa paligid, tulungan mo kami! Hoy, matandang bulag! Huwag mo nang tawagin ang anak ng tokwang yon. Ibigay mo sa akin ang batang yan kung ayaw mong burahin na kita sa mundo. Hindi mo ba ako nakikilala, ha? Ako si Leon, ang kilabot ng siga rito sa mataas na kahoy. Hindi mo ba nababalitaan kung gaano ako kabagsik, ha? Leon, yung sinasabi nilang may kakayahan magtawag ng mga aswang. Oo, ako nga yun, matandang hunghang. O ano, natatakot ka na ba sa akin? Kung ako sa'yo, bago pa ako magtawag ng mga aswang, ibigay mo na sa akin ang batang yan. Baka hindi mo alam. Papagabi na, oh. Nandito pa tayo sa parte ng baryo na walang ganong dumadaan. Pwede ko rin gawin sa'yo ang kahit na ano, na walang makakakita, maliban sa batang yan. Huwag po. Huwag niyo pong sasaktan si Lola. Kahit di po ako, huwag niyo pong sasaktan. Saka, ano po ba kasi ang kasalanan namin sa inyo? Wala naman po ah. Hoy, bakit ang gusgusin? Huwag kang sumabat sa usapang matatanda. Saka hindi ko ba alam kung anong dugo ang meron ka, ha? Anong binabalak mo, ha? At bakit palaboy-laboy ka? Mabuti pa ay sa akin ka na sumama kaysa sa matandang yan na isang sipa lang kakalawitin na ni kamatayan. Ang sama mo at ang yabang mo, siga ka. Kung wala rito si Redentor, akala mo kung sino kang hari kung umasta. Redentor! Redentor! Sana'y nariyan ka sa tabi-tabi. Tulungan mo kami rito! Aba, at talagang inuubos mo pasensya kung matanda ka. Huwag mo sabing matawag-tawag ang anak ng tokwang yun eh. Isang tawag pa at buburdahan ko na talaga ang katawan mo at ipapakain kita sa mga aswang. Bakit hindi mo gawin? Kung talagang matapang ka, sige. Saktan mo na ako. Tignan na lang natin kung hanggang saan ang tapang mo. Aba, huwag mo akong maangas-angasan dyan, tanda. Hindi ko ba alam na may itinatago ka sa suot mong basahan na saya? Hindi ako tanga kung yun ang inaakala mo. Tanga ka naman talaga, di ba? Aangas-angas ka sa harap ko. Ay hindi mo naman pala ako kayang lapitan. Ano? Sige, lapitan mo ako. Lumapit ka. Matandang uugod-ugod lang naman ako, hindi ba? Tapos ay bulag pa. Kung hindi ka ba naman napakalaking taka? Anak ng... Umanda ka ngayon. Talagang sinagad mo na ang galit ko. Pagsisisihan mo to! Redentor! Redentor, tulong! Tulungan mo kami! Tulungan niyo kami! Tulong! At sa wakas, ay natuntun ko rin ang kinaroroonan ng tumatawag sa pangalan ko. Lumalatag na ang gabi ng sandaling yon. Naroon sa isang bakanting lote na masukal at malayo sa mga kabahayan ang isang matandang ali na bulag. Yakap-yakap nito ang isang gusgusing bata na sa tansya ko ay mga nasa edad 10 anyos. Ang matandang babae naman ay mga nasa edad 60 na. Kasalukuyang sinusugod ang mga ito ng siga-siga na si Leon na mga edad 35 na. 5 taon lamang ang itinanda nito sa akin. Isa ito sa kilabot na siga sa lugar namin na paris ko rin naman. Ito ang palagi kong nakakabangga at ang grupo nitong gang. Sabi-sabi itong si Leon ay may kakayahang magtawag ng mga aswang kung gugustuhin ito. Pero ako ay hindi naniniwala roon. Para sa akin ay gawa-gawa lang ng grupo nito yon para lalong katakutan sila sa mataas na kahoy. Bago pa man may magawang kung ano si Leon sa 2 walang kalaban-laban, ay sinigawan ko na ito. Hoy, Leon! Kung talagang matapang ka, ako ang harapin mo. Para kang babae. Mahihina lang ang kinakaya mo.
Dentor! Dentor, ikaw na ba yan? Diyos ko, salamat. At dumating ka rin. Parusahan mo nga ang leon na ito. Akala mo kung sino. Napakayabang. Siya po ba si Redentor? Oo, apo, siya nga. Ipagtatagol niya tayo. Hoy ka rin, anak ng tokwa. Wala akong pakialam sa kahit ano pang sabihin mo sa akin. Huwag kang makialam dito! Paano kung gusto kong makialam? May magagawa ka ba, ha? Kaya mo ko, ha? Kampante kong nilapitan si Leon. Tinitigan ko ito ng diretsyo at matalim. Ang loko ay ginaya naman ako. Siga-siga ring lumapit sa akin. May pasinga-singa pa itong nalalaman at padura-dura na akala mo kung sinong walang kinatatakutan. Todo ngisi pa na nang aasar. Nang tuluyang makalapit sa akin, ay dinuro pa ako sabay tulak. Angas mo rin talaga no? Akala mo ba'y natatakot ako sa'yo, ha? Hindi porket natalo mo na ako minsan, ay aasta ka ng mas mataas talaga sa akin. Wag na wag mo akong mamaliitin at hindi mo alam kung sino ang binabangga mo. Napangisi ako ng mapakla at pinagpag ang bandang dinuro sa akin ni Leon. Kampante ko itong muling nilapitan at halos ipagduldulan ang mukha ko sa mukha niyang bordado ng mga peklat. Nang hahamon ko siyang tinitigan na may kasama pang panunuya. Walancho, sa itsura mong yan, hindi ko pa ba alam na wala ka naman talagang binatbat? Hindi ko na nga alam kung may espasyo pa ba yan sa mukha mo para sa mga bagong peklat na ibuburda ngayon ng mga kamao ko. Ipinakita ko pa sa pagmumukha niya ang kuyom na kuyom at matigas kong kamao, dahilan para magkislutan ang mga kalamnan niya sa panga na siyempre ay ikinatuwa ko. Abat, anak ng... Ito na ang huling pagkakataon na magagawa mo to sa akin. Sinasabi ko sa'yo, pagsisisihan mo sandaling ito! Hiya! Naglaban kaming muli ng matindi ni Leon ng oras na yon. Kasabay ng pag-alulong ng isang aso sa di kalayuan ay ang ingay ng pagbabasagan namin ng muka ni Leon. Lakas sa lakas at angas sa angas. Halatang ayaw magpatalo ni Leon at pilit tinatapatan ang lakas kong batak sa pagkakargador at kung ano-anong mabibigat na trabahong pinapasok para lang makaraos sa araw-araw. Wala pang 10 minuto kaming naglalaban ay dinig ko na kagad ang kanyang paghingal. O ano? Kaya mo pa ba? Teka, Leon ka ba talaga, ha? O isa ka lang kuting? Mukha mo! Pero oras na inilabas ko, ang totoong ako, sinisiguro ko sa'yong wala kang panama sa akin. Ah, ganun ba? Bakit kasi hindi mo pa ilabas? Hindi yung ganyang para ka nang iiyak. Buang! Napakayabang mo! Oras na ilabas ko totoong pagkatao ko, ay magsisisi ka. Wawak-wakin ko katawan mo! Makikita mo! Aba, di magkawak-waka na tayo ng katawan ngayon din para matapos na agad to. Yan talaga ang gusto ko. Inilabas ko ang tinatago kong bagong lanseta mula sa tagiliran ko. Kumikislap ito sa tama ng liwanag ng buwan na nagsisimula na noong sumikat sa kalangitan. O ito, nakikita mo ba to? Masarap to at hindi naman ako madamot para hindi ipatikim ito sa'yo. Susugudin ko na sana si Leon pero nangungunot ang ilong nitong sininghalan ako at hindi malaman kung susugod pa rin ba o aatras na lang. Bandang huli ay bigla na lang itong kumaripas ng takbo habang nagmumura at umuusal ng pagbabanta. Sinagad mo na ako, Redentor! Humanda ka sa muli kong pakikipagharap sa'yo! At hindi lang ako ang makakalaban mo! Ipatitikim ko sa'yo ang bangis na mga kalahi ko! Humanda ka! Sige lang! Kahit magtawag ka pa ng mga aswang na mga kasangga mo, hindi ko kayo uurungan! Ikaw pa lang
ay wala ka ng binatbat. Malamang, mga katulad mo lang din ang hahatakin mo. Mga walang binatbat, mga walang kwenta. Anak ka ng puta talaga. Panahon na talaga para iligpit ka namin. Sige, pagtawanan mo lang ako ngayon. Sa pagbabalik ko, sinisiguro ko sa iyo magmamakaawa ka sa akin. Lintik lang ang walang gante. Pweh! Pweh mong mukha mong bordado ng peklat. Lumayas ka na nga rito. Kung ayaw mo tuluyan na kita ngayon din. At tinangka ko pa talagang habulin ng lanseta ko si Leon. Ang loko ay nataranta naman at mabilis na naglaho sa dilim. Matapos yun ay binalingan ko naman ang matanda at ang kasama nitong bata. Ayos lang po ba kayo, Lola? Hindi po ba kayo sinaktan ng Leon na yun? Ay nako, mabuti na lang talaga at dumating ka, Redentor. Kung hindi, ay baka kung napano na kami nitong kaawa-awa bata. Kung alam mo lang, parang gustong-gusto niya nang kuhanin itong bata. Palagay ko, ay ipapakain niya sa mga kasanggang aswang. Kawawa naman, itong inosenteng batang ito. May dalaga rin ako mga pagontra rito laban sa mga aswang. Lagi kong daladala kung sakaling makasalubong ko ang sigang yon. Na ngayon nga ay heto, natsempuan pa kami. Itong bata lang sana ang makukuha na niya. Kaso, ay biglang naramdaman kong may inihudyat sa akin itong mga dala ko na hindi ko naman maintindihan. Naisip ko na baka may aswang sa paligid. Si Leon lang pala yun. Tapos, sumigaw ng tulong itong bata, kaya naman sinaklolohan ko. Nako, maraming salamat talaga sa iyo, Redentor. Utang namin sa iyo ang mga buhay namin. Nako, wala po yun, Lola Leda. Itong bata ho ba nakasama nyo eh? Hindi po ba napano? Saan tanungin mo, iho? Alam mo naman na bulag ako. Teka, at kapain ko siya. Ano nga palang pangalan mo, bata ka? Aris po ang pangalan ko, Lola. Huwag niyo po akong alalahanin. Ayos lang po ako. Hindi po ako na ng sigang yun. Saka, huwag po kayo matakot dun. Alam ko po kung ano talaga siya. At alam ko po ang kahinaan niya. Napakunot ang noo ko sa tinura na yon ng batang si Aris. Bigla kong naalala ang kanina lang ay sinabi ni Leon. Ha? Teka. Anong ibig mong sabihin na alam mo kung ano talaga ang Leon na yon? Kuwan po. Pwede po bang sa ako na lang po sasabihin sa inyo? Kasi po, delikado po ako kapag sinabi ko eh. Baka hindi na po niyo ako tulungan. Sa halip na mawala ang pagkakakunot ng noo ko, ay lalo naman akong naguluhan sa isinagot ni Aris. Biglang naging parang misteryo ang dating ng pagkatao nito. Maging si Lola Leda ay napansin kong ganun ang reaksyon na nakalarawan sa kanyang kulubot na muka. Kasabay nito, kapakapa nito ang mga dalang pangontra na nasa bulsa ng suot na palda. Para bang may kung anong nararamdaman mula sa mga yon. Delikado? Bakit naman magiging delikado ka? Saka, may atraso ka ba sa Leon na yon? Naku, wala po akong atraso sa kanya. Ganito na lang po. Sasabihin ko po sa inyo kung ano po talaga yung sigang Leon na yon at pati po ako. Pero una po muna ay kailangan niyo pong tulungan ako na hindi po niya makuha. Bakit ka ba gusto niyang makuha? Saka, saan ka nga pala nagmula na bata ka ha? Ngayon lang kita nakita rito sa mataas na kahoy ah. Hindi ka taga rito, tama? Taga rito po ang mga magulang ko. Pero kasi wala na po sila. Tumakas lang po ako sa kuta namin dahil yun po ang bilin sa akin ng inay ko bago po sila ni Itay ay kinuha at saka pinatay. Ano? Sinong kumuha at pumatay sa kanila? Basta po, sa ako na lang po sasabihin sa inyo. Ay, teka po, kailangan na po pala nating umalis dito. Gabi na po. Baka po bumalik dito yung si Leon
Magtatawag po yun ng mga aswang para pagtulungan po ako makuha. Tama si Aris Redentor. Isasama ko na muna itong bata sa bahay ko. Ikaw rin, sumama ka na muna sa amin. Kailangan namin ng poprotekta sa amin ngayong gabi. Saka may importante rin ako sasabihin sa iyo tungkol sa mga kakaiba kong nararamdaman na inihuhudyat sa akin ng mga pagontra ko. Maliban dito sa bata, pati sa iyo, ay may nararamdaman din akong kakaiba. Ha? Ano naman pong nararamdaman yung kakaiba sa akin? Naku, tara na muna sa bahay ko. At para mas mabilis tayo makauwi, ay akayin mo kami, Redentor. Sa dulo ng purok tres ang bahay ko. Sa tabi ng sapa. Sa ilalim ng nag-iisang puno roon ng mabolo. Tara na, dali. At kinakabahan talaga ako sa nararamdaman ko ngayon sa mga pagontra ko. Hindi ako mapapakali hanggat hindi ko natitiyak kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Dala ng kuryosidad tungkol sa batang si Aris at sa nararamdaman kuno ni Aling Leda, ay nagmamadali na nga kaming umalis. Inakay ko sila papunta sa direksyong sinabi ng matanda. Habang naglalakad kami, ay alerto akong nagmamasid sa paligid. May naririnig pa kaming kung ano-anong kaluskos sa hindi kalayuan. Madilim-dilim sa banda namin dahil medyo malayo pa ang poste ng ilaw sa may kanto. Para bang may mga aninong nag-aabang sa may mga puno sa paligid. Hindi naman nagtagal ay nakarating kami sa bahay ni na Aling Leda. Isa itong luma na kubo. Sa bawat dingding nito ay may mga nakasabit na kung ano-anong mga halamang baging, mga sanga o mga tuyong daon na kahit malayo pa ay naaamoy na ang matapang na amoy ng mga ito. Hula ko ay mga pangontra yon at mga halamang herbal. Agad kaming pinapasok ni Aling Leda sa kubo. Kaagad din siyang nagsindi ng gasera matapos maisarang maigi ang pinto at mga bintana ng bahay. Tumambad sa amin ni Aris ang loob ng bahay na puno rin ng mga nakasabit na kung ano-ano. May mga tirintas pa ng bawang at mga telang salit-salit na kulay pula at itim. Napansin kong si Aris ay parang kinakabahan at sa mga sulok ng mga mata ay naroon ang takot na pilit pinaglalabanan. O siya, bago natin pag-usapan at sinabi ko kanina, Redentor. Diyan lang muna kayo sa salas at magsasaing muna ako saglit. Salo-salo tayong maghahaponan. Ipagtitimpla ko rin muna kayo ng kape at para habang hinihintay niyo ako, ay magkwentuhan muna kayong dalawa. Sige lang po, Lola. May mga itatanong din po ako tuloy dito kay Aris. Habang naghahanda nga, si Lola Leda, nang mahahapunan namin, kinausap ko ang batang si Aris. Una, ay pinansin ko ang kakatuwa nitong ikinikilos. Yung parabang hindi mapakali, palingalinga sa paligid, at parang kinakabahan pa rin. Ayos ka lang ba, ha, Aris? Para kang kinakabahan at di ka mapakali sa pagkakaupo mo, ha? Kuwan po. Tama, nanibago lang po ako siguro. Ngayon lang po ako nakapasok sa ganitong klase ng bahay. Parang nakakatakot po kasi. Ang dami pong mga nakasabit sa dingding. Sigurado ka bang dahil lang sa naninibago ka? Tignan mo nga itsura mo. Namumutla ka na at pinagpapawisan pa. May iniinda ka ba ng sakit, ha? Saglit na napalunok ng laway si Aris habang napapatitig sa akin at habang sinasalat ko ang noo nito. Makaraan ay malungkot na napayuko. Siguro po ay dapat ko na pong sabihin sa inyong tungkol sa akin, Kuya Redentor. Sana po maintindihan niyo ako at huwag niyo po akong papatayin. Malungkot ang pagkakasabi noon ni Aris. Pag-angat muli nito ng muka, ay saka ko napansing lumuluha na pala ang lumalamlam nitong mga mata. Nang sandaling yon, parang biglang nakita ko ang sarili ko kay Aris
Noong kaedad ko pa lamang ito. Tingin ko rin ay parang hindi nagkakalayo ang kwento ng buhay namin. Napapangiting ginulo ko ang buhok ni Aris at hinaplos-haplos ang ulo. Huwag kang malungkot at umiyak ng ganyan, Aris. Saka, bakit naman kita papatayin? Ano naman ang kasalanan mo sa akin para gawin ko yun sa'yo, di ba? Wala naman, di ba? Muli akong tinitigan ni Aris. Para bang nananansya at binabasa kung ano ang nasa isip ko. Maya-maya pa ay napansin kong biglang namula ang mga mata nito. Saglit lang yon, pero agad ding bumalik sa dati. Sa pagkakabigla ko, ay bahagya akong napaigtad. Uy! Teka! Bakit biglang namula ang mga mata mo? Isa po akong aswang, Kuya Redentor. Mga aswang din po ang mga magulang ko. Saglit akong natigilan doon at napaisip. Tinitigan ko ang batang si Aris sa mga mata. Pero dahil diretso lang itong nakatingin din sa akin, ay mukhang nagsasabi ito ng totoo. At ako, biglang hindi makapaniwala, ay saglit na napatawa na lang. Nagbibiro ka lang, Hindi mo ako matatakot sa mga ganyan-ganyan mo, bata. Walang kahit na anong kinatatakutan ang isang katulad ko. Kuya Redentor, seryoso po ako. Aswang po talaga ako, maniwala kayo. Tumakas po ako sa baluarte namin dahil yung po ang bilin sa akin ng mga magulang ko bago po sila pinatay ng pinuno namin. Sabi po nila, kung hindi raw po ako tatakas, ay kukunin daw po nila ako para gawing alay, para lalong lumakas ang pinuno. Kasalukuyan pong pumapatay ang pinuno namin ng mga mahihinang aswang. At ang puso po nila ay iniaalay sa dinidiyos po nilang demonyo. Mas malakas po ang balik na kapangyarihan sa kanya kapag ang inialay ay puso ng isang batang aswang na hindi pa po nakakapag-anyong aswang na tulad ko po. Ang sabi pa po sa akin nila Inay at Itay ay humingi raw po ako ng tulong sa mga tao at wag na wag daw po sa mga kalahi namin. Gawin ko raw po ang lahat ng paraan para hindi po ako makuha ng pinuno. Saka ayaw ko rin pong maging aswang, Kuya Redentor. Ayoko pong maging masamang halimaw na aswang. Ayoko pong paganahin ng pagkaaswang ko. Tulungan mo ako, Kuya Redentor. Tulungan mo ako. Natigilan na naman ako sa mga nalaman kong yun tungkol sa tunay na pagkatao ni Aris. Wala tuloy sa loob ko na napakapa ako sa palawit ng kwintas na suot ko. Nakatago ito sa suot kong t-shirt na napapatungan ng itim na jacket. Naramdaman ko itong nagiinit pero hindi ko na lang pinansin. Si Aris naman noon ay biglang nagkulay pula na naman ng bagya ang mga mata. Maya-maya pa ay bigla kong naalala si Leon. May lihim nga rin pala itong pagkatao na alam daw ni Aris. Teka, oo nga pala Aris. Si Leon din ba ay isang aswang na kapares mo? Yun ba ang sinasabi mong alam mo tungkol sa buang na yun? Opo, kuya. Isa rin pong aswang ang leon na yun. Naamoy ko nga po sa kanya ang amoy ng pinuno namin eh. Ano? Amoy ng pinuno nyo? Pagkakaalam ko po, kapag ang isang aswang ay may amoy ng pinuno, ibig sabihin po, ay tauhan po siya mismo ng pinuno. Kaya rin po delikado ako sa leon na yun, kuya. Sigurado po kung babalikan niya ako kaagad ngayong gabi. Kaya kuya, nakikiusap po ako sa'yo. Sa inyo ni Lola Leda na tulungan niyo po ako. Itago po at protektahan niyo po ako laban kay Leon at sa pinuno naming aswang. Teka, kung talagang aswang ka, bakit nakapasok ka rito sa loob ng bahay ni Aling Leda? Ang dami niyang pangontra dito, pero hindi ka man lang napapano. Hindi po ako napapano, kuya. Kasi nga po, ay hindi ko pa po napapagana ang pagiging aswang ko. Tulog pa po, kumbaga. Pero nararamdaman ko po ang bigat ng enerhiya ng mga pangontra ni Lola Leda.
Yun nga po ang dahilan kung bakit parang hindi po ako mapakali. Pakiramdam ko po, kung magkakamali po akong gisingin ng pagkaaswang ko, ay sigurado pong masusunog kagad ako rito. Saka, sa inyo rin po kuya, parang may nararamdaman din po akong kakaiba na mabigat po mula sa inyo. Hindi ko lang po matukoy kung ano. May nararamdaman kang mabigat sa akin? Nako, anong akala mo sa akin, aswang din? Ay teka pala, huwag ka munang maingay at baka marinig ka ni Lola Leda at malaman niyang aswang ka. Baka mamaya mabigla siya at magawang kanya ng hindi maganda. Pero Kuya Redentor, kailangan din po niyang malaman ito. Oo nga, pero hindi natin siya dapat biglain. Tsaka ngayong gabi rin, hindi ko kayo iiwanan na kayong dalawa lang. Medyo may duda pa rin ako sa totoo mong intensyon. Mahirap na. At baka gawan mo pa na masama si Lola Leda. At baka maging salot ka pa rito sa mataas na kahoy. Alam ko po kuya, na hindi kayo basta-basta maniniwala sa akin. Naiintindihan ko naman po kayo. Pero sa ngayon, ay obligado na po kayong tulungan ako dahil kung hindi, papayag po ba kayo na makuha ko ng pinuno namin at tuluyan lumakas ang kanyang pagkaswang? Mas magiging delikado po ang buong baryong ito kapag nangyari pong maialay ako. Saka, lalo rin pong magiging siga-siga si Leon. Kapag lumakas po ang pinuno, dadagdagan din ng pinuno ang taglay na lakas at kakayahan ni Leon bilang pinagkakatiwalaan niyang aswang. Papayag ka po bang madali ka na lang niyang matatalo kapag nangyari yon? Aba, syempre, hindi ako makakapayag, no? Mas gugustuhin kong ako lang ang aastang siga-siga rito. Dahil ang pagkasiga ko ay para naman balanse ng impluensya ng mga mapagsamantalang mamamayan at mga edukado kuno rito. Kung ang Leon na yun ang tuluyang maghahari-haring siga rito, malamang na lalong gugulo ang kaayusan dito. Hindi ako makakapayag na mangyari yon. Mabuti po kung ganun. Pareho po talaga tayo. Ako rin po. Ayokong lalo pang lumakas ang pinuno namin. Saka sabi ko nga po, ayoko na rin pong maging isang aswang. Gusto ko pong mamuhay na tulad din yung mga tao. Nandidiri na po akong makakita at makaamoy ng malansad dugo ng tao. Kaya kung tutulungan niyo po ako ni Lola Leda, ay tutulungan ko rin po kayo na matalo ang pinunong aswang. Kahit pa po sobrang nakakatakot niya. Sa kabilang paghihiganti ko na rin po para sa mga magulang ko. Titirisin ko ang garuno na yon. Ano? Garuno? Sino yon? Biglang tinakpan ni Aris ang bibig ko ng palad niya na ikinagulat ko. Naku, mali pala na nabigkas ko po ang pangalan ng pinunong aswang. Lalo po akong malalagot nito. Ikaw na rin po, Kuya Redentor. Lagot po tayong dalawa. Malamang na natunugan na kaagad ng pinuno namin na may bumigkas ng pangalan niya na isang aswang sa harap ng isang tao. Pareho po tayong hahanapin niya kaagad ngayong gabi. Ibig mo sabihin, yun ang pangalan ng pinuno niyong aswang? Mariing tumango si Aris. Nakalarawan sa mga mata niya ang grabing pagkatakot at pangamba. Opo kuya, yun na nga po. Wag niyo na pong babanggitin ulit ah. Mas paulit-ulit po kasing mababanggit ang pangalan niya ay mas lalo pong tatalas ang pangamoy niya sa atin. Mas madali po niya tayong mahanap. Ngayon pa lang po ay kailangan may gawin na tayo para hindi niya tayo masundan. Pero nandito tayo sa loob ng bahay ni Lola Leda. Natagtad na mga pangontra. Tiwala naman akong malalakas sa mga pangontra dito ni Lola Leda. Hindi na siguro tayo basta-basta masusundan o mapapasok dito ng pinuno nyo. Pero kuya, kabisado rin po yata rito ni Leon. Siguradong ituturo niya rin po itong bahay ni Lola Leda. Baka may alam rin po siyang paraan kung paano mapapasok itong bahay. Naku, oo nga no. Napaisip ako ng malalim ng puntong yon kung saan kami pwedeng pansamantalang magtago kung totoo nga ang mga pinagsasasabi ni Aris. Hindi pa rin talaga ako kampante sa kanya dahil kakakilala ko pa lamang sa kanya. At habang nag-iisip ako, ay siya namang biglang paglitaw ni Aling Leda.
Dala-dala nito ang mga ihahaing panghapunan namin. Bigla pang napalis ang masayang pagkakangiti ko nang para bang may kung anong nararamdaman habang itinatapik-tapik ang hawak na tungkod sa sahig. Aba, teka. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Redentor! Ares! Nariyan pa ba kayo? Nandito pa po kami, Lola Leda. Bakit po? Ano po bang nararamdaman nyo? At napapakunot pa ang noo nyo? Sandali nga. At tulungan mo nga akong ilapag sandali ang mga ito, iho. At biglang para akong manginginig sa kakaiba kong nararamdaman. Agad naman akong tumayo at tinulungan si Lola Leda. Totoo ngang bigla itong nanginginig na hindi maintindihan. Nag-alala tuloy ako at hindi ko maiwasang kabahan ng kaunti. Ayos lang po ba kayo, Lola? Ano po ba kasing nararamdaman ninyo? Naupo muna si Lola Leda. Kinapakaparin muna kami ni Aris bago sumagot. Ewan ko ba? At bakit bigla akong kinabahan sa inyong dalawa? Mas tumindi ang kakaibang nararamdaman ko sa inyong dalawa na inihuhudyat sa akin ng mga pangontra ko sa paligid. Teka, sabihin ko na nga sa inyo ang nararamdaman ko. Ano po bang nararamdaman niyo sa amin? Kay Ares, parang may kakaiba sa pagkatao niya. Isang mabigat na nakatagong enerhiya ang nagmumula sa kanya. Saka parang mas sa kanya nakatuon ang mga pangontra ko. Hindi ko lang masiguro kung masama o mabuting enerhiya ba ang nasa kanya. Diyos ko, bata ka, saan ka ba talaga naggaling at bakit naparito ka sa baryo namin? Ano ba talaga ang pakay mo? At naguguluhan pati ang mga hudyat na natatanggap ko sa mga pangontra ko. Saan ka ba talaga kakampi? Sa liwanag o sa dilim? Makahulugang nagkatinginan kami ni Aris sa mga sinabi ni Lola Leda. Napasenyas pa ako rito. Nasasabihin ko na rin sa matanda ang lihim na ibinunyag nito. Tumangulang naman si Aris. Lola, wag po sana kayong mabibigla, ha? Itong si Aris po kasi ay napag-alaman ko po na mula po sa puwersa ng dilim, pero kakampi po siya ng liwanag. Ano ka ba? Anong ibig mo sabihin, Redentor? Paano galing siya sa puwersa ng dilim? Anak ba siya ng engkanto? Lamang lupa? Imposible. Hindi makakapasok sa bahay ko ang kahit alin sa kanila. Lola Leda, makinig po kayo maigi. Bago po ang lahat, ay pakinggan niyo po sana muna ang lahat ng mga sasabihin namin ni Aris bago po kayo tumugon. Sigurado po ako magugulat kayo, pero ipapaliwanag po namin maigi sa inyo. Ano ba yan? Lalo naman ako kinakabahan sa kung ano man sasabihin ninyo. Pero di bale, nakahanda naman ako dahil narito ako sa baluarte kong kubo. Hinihiling ko na nga lang na sana ay mali ang kung anumang iniisip ko tungkol kay Aris. At sinabi na nga naming lahat kay Lola Leda ang tungkol sa tunay na pagkatao ni Aris. Nakinig naman ng maigi ang matanda at halatang nag-iisip ng malalim. Nakatuon pa ang mukha nito sa direksyon ni Aris na parabang hindi ito bulag. Matapos naming maipaliwanag ang lahat, ay saka lang muling nagsalita si Lola Leda. Ngunit bago nagsalita, ay inihampas muna nito ng malakas ang tungkod sa ilalim ng lamesang pinagsasaluhan namin. Napakislot pa kami pareho ni Aris. Si Aris naman ay parang kinabahan pa at napansin ko na namang sandaling nagkulay pula ang mga mata. Diyos ko, totoo ang isa kang aswang na bata ka. Bakit nga pala hindi ko to naisip gawin kagad kaninang kaharap pa natin si Leon? Di sana ay alam ko na kagad na aswang ka, Aris. Nalaman po ninyo sa pamamagitan lang po ng tungkod po ninyo? Oo, itong tungkod ko kasi ay minsan kong ibinaban
sa pagontrang langis at dinasalan ko rin para magsilbing tulong sa akin na malaman kung masasamang elemento o aswang ang nasa paligid ko na hindi ko nakikita. Isang hampas ko lang dito ay kaiinisan na ng mga aswang o masasamang elemento. Ang katawan nila ay tutugon kagad sa pamamagitan ng kagustuhang magpalit ng anyo. Ngayon mismo ay naramdaman ko yon sa iyo, Aris. Tama ba ko, iho, na gusto mo sanang mag-anyong aswang? Lola Leda, napansin ko pong sandaling biglang namula ang mga mata ni Aris. Kung ganon, ay totoo ngang kampon siya ng dilim. Pero naramdaman ko rin malakas ang pagpipigil niya at ayaw ilabas ang totoo niyang katauhan. Naku, huwag niyo na pong uulitin yan, Lola Leda. Gabi pa naman po ngayon. Hindi po pwedeng magising ang pagkaswang ko. Ayoko pong magpalit ng anyo. Natatakot po ako na kapag nagpalit po ako ng anyo, ay baka mas mahirapan na po ako magpigil sa susunod. Saka, paano pa po ako makakahingi ng tulong nyo kung pati po ako ay magiging delikado na po sa inyo? Ganon ba? Ayaw mo nga talaga na maging aswang kung ganon. Pero gustong-gusto kang kunin ang pinuno nyo para lalo siyang lumakas. Yung ika ninyo dahil hindi mo pa nga napapagana ang pagiging aswang mo. Teka, may naisip ako. Kaya lang pag-iisipan ko munang maigi bago ko sabihin sa inyo. At ikaw pala, Redentor, nararamdaman ko sa iyo na may taglay kang isang bagay na nasa isang antingero. Isa ka bang antingero? Antingero? Naku, hindi po ako antingero, Lola. Kung iniisip ninyong ako ang kailangan lumaban sa mga aswang, handa naman po akong lumaban kahit wala po akong taglay na kapangyarihan o kahit na anong galing ng isang antingero. Saka, paano po ninyong nasabing may taglay akong sa isang antingero? At bakit naman po ako magtataglay na sinasabi nyo? Wala pa naman po akong nakakasalamuhang isang antingero. Baka may aksidente ka napulot na bagay na pagmamayari pala ng isang antingero. May burloloy ka ba suot sa katawan o kahit na anong sandata? Sabihin mo sa akin at tutukuyin ko kung alin ang nararamdaman ko sa iyo na galing sa isang antingero. Nakapako ang suot kong kwintas na may kakaibang palawit na parabang medalya. Kasunod nito ay kinapako rin ang lansetang isinuksok ko sa may tagiliran ng suot kong pantalong maong. Inilapag ko silang dalawa sa lamesa. Lola Leda, dalawa lang naman po ang palagi kong daladale. Heto po, itong kwintas kong parang medalya at itong lanseta po. Palagay ko po ay ito pong lanseta ang tinutukoy ninyo. Takot na takot po si Leon kapag nakikita to. Tulad na lang po kaninang naglaban kami. Isang lanseta. Isang kwintas na parang medalya. Teka, at kakapain ko nga sila at ididikit ko sa baston ko. Alalayan mo nga kamay ko, Redentor, sa lanseta mo. Baka matalas masugatan pa ako. Lola Leda, huwag niyo pong itataktak ulit yung baston niyo ha. Ipapaalala ko lang po. Huwag kang mag-alala, Aris. Ididikit ko nga lang sa baston ko ang mga ito. Pero binabalaan pala kita. Lumayo ka muna saglit dito sa lamesa. Isa sa mga ito ay pag-aari ng isang antingero. Kaya pwedeng maapektuhan ka kapag naidikit na sa baston ko. Baka mapuwersang mapalabas ang pagiging aswang mo. Oo nga po pala. Sige po. Doon po muna ako sa bandaroon na wala pong ganong mga pangontra na nakasabit. Matapos makalayo ni Aris, ay sinimulan ng idikit ni Lola Leda sa kanyang baston ang mga inilapag ko sa lamesa. Inuna muna niya ang lanseta. Sumunod ay ang palawit mismo ng kwintas ko. Medyo nanlaki ang kanyang mga mata nang biglang parang napaso. Ako rin ay pinanlakihan ng mga mata nang mapansin kong medyo umiilaw ang palawit. Ay nako, Redentor. Ito. Uminit pa itong palawit na ito ng kwintas mo. Palagay ko ay medalyon ito ng isang antingero.
nagtataglay ito ng malakas na enerhiya. Sigurado ka bang hindi ka isang antingero? Hindi po talaga, Lola. Ngayon ko lang po nalaman na sa antingero po pala yan. Abay kung alam ko lang po, noon ko pa sana tinapos ang leon na yun. Bakit? Kampon din ba ng dilim ang leon na yon? Nakalimutan po pala namin siyang isali kanina sa paliwanag namin tungkol kay Aris. Isa rin pong aswang si Leon, Lola. Kaya po pala, nakakapagtawag siya ng mga aswang. Diyos ko po, sabi ko na nga ba, iba rin kasi ang nararamdaman ko sa leon na yon. At kaya pala gusto niya makuha itong si Aris. Pues, hindi siya magtatagumpay dahil tutulungan natin si Aris. Pero, teka pala, saan o kanino mo ba nakuha ang palawit na ito, Redentor? Mukhang makakatulong din natin siya pagkat isa siyang antingero. Inalala ko kung sino ang nagbigay noon sa akin. Medyo natagalan pa ako bago ko lubusang naalala. Alam ko na, tama. Si Mang Tonyo po ang nagbigay sa akin yan, Lola. Pero hindi naman po siya antingero Si Tojo da Albularyo? Yung taga Purok 5 ba? Opo, siya nga po. Ibinigay niya po sa akin yung parang medalya. Ipinilit po niya sa akin bilang kapalit daw ng pagtulong ko sa kanya. Minsan po kasi siyang pinuntahan ng grupo ni Leon at pinagdiskitahan ng mga inihahanda po niyang herbal na mga langis. Binantaan po siyang tumigil na sa paggawa ng mga herbal na langis. Kung hindi raw po, ay papalapa raw po siya sa mga aswang. Ngayon ay alam ko na kung bakit ginawa yun ng grupo ng buang na Leon na yun. Teka, nararamdaman kong buhay pa si Tonyo. Saka parang may kulang pa sa medalyon na ito. Hindi buo ang enerhiyang taglay nito. Kailangan natin siya mapuntahan. Habang nagsasalita pa si Lola Leda, walang ano-ano ay biglang napatakbo papalapit sa amin si Aris. Halata sa mukha niya ang matinding pag-aalala, takot at kaba. Kuya Redentor, Lola Seda, kailangan na po nating kumilos. Kailangan na po nating umalis dito. Ha? Bakit naman, Aris? Nararamdaman ko pong paparating na po dito ang pinuno namin. Sigurado po kung dito po sila pupunta. Sabi ko nga po sa iyo, Kuya Redentor, masusundan nila tayo dahil sa pagkakabanggit natin sa pangalan ng pinuno. Mahirap na po kapag naabutan nila tayo dito. Redentor, mukhang totoo ang sinasabi ni Aris. Lalong umiinit itong palawit ng medalyon mo. Senyales na may mga paparating nga rito. Nararamdaman ko ring tumatapang ang mga amoy ng mga pangontra kong herbal na mga nakasabit sa dingding. Napasimangot ako ng sandaling yon dahil hindi ko yon inaasahan. Bigla na lang ay napasuong kami sa isang di biro-birong sitwasyon. Naamoy ko na rin, Kuya Redentor, ang amoy ni Leon. Kagad, Kuya. Delikado na tayo ngayong gabi. Pero saan naman tayo pupunta? Teka, at mag-aakot lang ako ng ilang mga pangontrang magagamit natin. Hindi pwedeng tumakas tayo na wala tayong dalang proteksyon. Habang naghahakot si Lola Leda ng mga pangontra, ay napapaisip naman ako kung saan kami pupunta na palagay ko ay hindi na kami masusundan pa ng mga paparating na grupo ng mga aswang. Maya-maya pa ay bigla kaming nagulantang nang sa hindi kalayuan sa labas ay nakarinig kami ng sigawan ng mga tao. Malamang na namataan na nila ang paparating na mga aswang. Binabalaan nila ang mga tao na wag nang lalabas pa ng kani-kanilang mga bahay at magsipaghanda raw sila ng mga pangontra at panlaban. Ayun na nga sila, Kuya Redentor. Lola Leda, tara na po tumakas. Diyos ko po, nakakatakot at nakakakaba naman ito. Ano na, Redentor? Saan tayo pupunta ngayon? Alam ko na kung saan tayo pupunta. Aris, alalayan mo si Lola Leda. Sumunod kayo sa akin. Hindi, ikaw na lang ang umalay sa akin, Redentor. May mga dala kong mga pangontra. Baka kung masaling ni Aris, ay magigising ang pagkaaswang niya.
Oo nga pala. Sa likod nyo na lang po ako, Kuya Redentor. Sasabihan ko po kayo kapag naramdaman ko pong may aswang sa paligid natin na malapit na po sa atin. Ganun na nga ang ginawa namin. Kami ni Lola Leda ang nagpatiuna at si Aris sa likuran namin. Siyempre, habang naglalakad kami papalayo sa kubo ni Lola Leda, ay pasimple kong nililingon-lingon si Aris. Medyo duda pa rin ako sa kanya. Kung sakali ay may naisip na akong panlaban sa kanya. Noon ay suot ko na ulit ang medalyon ko na tulad nga ng sabi ni Lola Leda ay umiinit pa rin. Ang lanseta ko ay nasa may tagiliran ko na ulit. Ito ang gagamitin ko kay Aris kung sakali. Sa Purok 5 ng mataas na kahoy kami nagpunta. Sa bahay ni Mang Tonyo na albularyo. Ang dulo nito kung saan naroon ang bahay ng albularyo ay katabi na ng gubat. Malapit na kami sa bahay ni Mang Tonyo nang biglang matigilan si Lola Leda. Teka muna sandali, Redentor. Parang may naaamoy akong mga herbal na halaman sa paligid. Parang pamilyar sa akin ito. Nandito na tayo kina Tonyo. Opo, Lola. Siya po talaga ang unang-unang naisip kong puntahan. Bahay ng isa pang albularyo na katulad nyo. Para may protection din po tayo maliban dyan sa mga daladala nyo. Siguro po naman ligtas tayo rito. Paano naman si Ares? Baka hindi siya papasukin ni Tonyo kapag naramdaman niyang aswang din ang bata. Teka po pala, Kuya Redentor. Parang wala naman po yatang tao sa loob ng bahay. Kung meron po, bakit wala po nakasinding ilaw sa loob? Teka. Oo nga no. Pero bukas naman ang pinto ng bahay. Baka nasa loob lang si Mang Tonyo. Baka nakaidlip lang. Ay hindi, Redentor. Ang mga albularyo, kapag ganitong may paparating na mga aswang ay naaalerto kagad ng mga herbal namin pangontra. Oo nga, at naaamoy ko mga herbal ni Tonyo. Pero hindi ibig sabihin ay nariyan pa siya. At hindi kailanman iniiwan ng isang albularyo ang pinto ng kanyang bahay na nakabukas. Malamang, wala nga riyan si Tonyo. Saka hindi rin tayo pwedeng basta nalang pumasok ng ganyang nakabukas nga. Hindi maganda ang ibig sabihin yan. Malalim akong napaisip doon. Wala akong kaalam-alam sa mga ganung bagay tungkol sa mga albularyo. Matagal ko na rin namang kilala si Mang Tonyo, pero wala man lang sinasabi sa akin tungkol sa pagiging albularyo niya. Habang nag-iisip ako kung saang posibleng nagpunta si Mang Tonyo, walang ano-ano ay may itinuro sa akin ang batang si Aris. Ay, Kuya Redentor, parang may anino po akong nakitang tumakbo papalayo sa likuran po ng bahay. Ayun po, Kuya, tignan mo, dali! Ha? Teka, parang anino ni Mang Tonyo yun. Tara, sundan natin. Mang Tonyo! Mang Tonyo, saan po kayo pupunta? Si Redentor po ito, Mang Tonyo! Saglit akong nilingon ng anino ni Mang Tonyo. Medyo natigilan pa at nagdalawang isip kung babalikan ba ako o itutuloy ang pag-alis. Sa huli ay itinuloy nito ang pag-alis. Ang direksyong tinahak ay papasok sa gubat. Doon ko naman biglang naalala na madalas pumasok sa gubat ang matanda. Nang minsang lihim ko itong sundan, ay napag-alaman kong may sikretong kuweba pala itong pinagtataguan na pailalim sa lupa. Aba, si Tonyo ba talaga yon, Redentor? Saka teka nga, nararamdaman kong tumatapang ang enerhiya ng medalyon mo, iho. At saka parang nararamdaman ko rin ang kapareho ng enerhiya niyan. Tama. Baka nasa kay Tonyo ang katulad niyan. Nako, kailangan natin siya masundan, Redentor. Tara na po kung ganun. Alam ko po kung saan natin siya matatagpuan. May sikreto po siyang pinagtataguan pailalim na kuweba sa loob po ng gubat. Malamang na doon po siya pupunta. Tara na po, Kuya Redentor. Nararamdaman ko po. Napapalapit na po dito ang grupo ng mga aswang kasama po ang pinuno. Hindi tayo dapat maabutan ng pinuno. Delikado. May kakaibang kakayahan daw po ito na manglito ng mga kalaban.
Mabilis na kaming kumilos. Ganun pa man, kakapasok pa lang namin sa gubat nang walang ano-ano, ay nakarinig kami ng mabibilis na mga kaluskos sa paligid. Bunga nito ay pare-pareho kaming natigilan at nalito. Paano ay parang paikot sa amin ang mga kaluskos na sinabayan pa ng mahihina at papalakas na mga singasing at atungal. Mga aswang. Naku po, lagot tayo, Kuya Redentor. May mga nakaabang pala rito na mga aswang. Pwes, panahon na para gamitin natin itong mga pangontra at herbal na mga langis ko, Redentor. Heto, kumuha ka na rito sa mga dala ko. Ikaw, Aris, ano naman ang gagawin mo? Sa likod nyo na lang po ako, Lola. Basta, iwasan nyo po akong malagyan o madikitan po ng mga pangontra nyo, ha. Huwag nyo rin po akong pababayaang makuha nila. Mabilis kong hinila si Aris at ipinwesto sa likuran namin ni Lola Leda. Magkatalikuran kami ni Lola Leda at humanda sa mga maaaring mangyari. Inilabas ko na rin ang lanseta ko at ng pagkakataong yon, ewan ko ba kung bakit bigla ko ring kinapa ang suot kong medalyon na noon ay napansin ko ngang medyo nagliliwanag at umiinit. Hindi, Aris. Hindi ka namin pababayaan ni Lola Leda, pangako. Poprotektahan ka namin sa abot ng aming makakaya. Paano po pala lalaban si Lola Leda, Kuya Redentor? Bulag po siya, di po ba? Huwag mo kong alalahanin, Aris. Bulag lang ako, pero matalas naman ang iba kong pandama. Saka, malalakas kaya itong mga pangontra ko. Hindi mo ba nararamdaman? Maya-maya pa, mula sa isang banda, ay lumitaw ang isang figurang pamilyar sa akin. Si Leon. At ito ay nasa anyong aswang na. Napakabangis ng itsura. Kumusta, Redentor? Nagkita na naman tayo. Nagulat ka ba? Dahil binalikan kita kagad. Kawawa ka naman. Hayang kasi, sinagad mo ko eh. Katapusan mo ng anak ng tokwa ka. Mga kalahi, sugurin ang buwang na yan. Pero teka pala, sandali. Nasaan nga pala si Aris? Naramdaman kong maigpit na nakakapit sa akin si Aris. Dama ko ang takot niya ng mga sandaling yon. Paliligtasin pala kita ngayon, Redentor. Madali lang naman akong kausap eh. Ibigay mo lang sa akin ang bata. Hindi! Hindi mo makukuha mula sa mga kamay ko ang batang to. Magkakamatayan muna tayong dalawa bago mo siya makuha. Yun ay kung kakayanin mo ko. Aba, ang tigas mo rin, alo. Hindi mo ba nakikita mga kasama ko? Mga aswang kami. Hindi ka ba natatakot sa amin? At bakit naman ako matatakot sa inyo mga jablong buwang kayo? Mukha lang naman kayo nakakatakot eh. Pero pare-pareho naman kayong mga bobo. Mga bobo pala. Mga kalahi, umanda kayo. Pagtulungan niyo ang mayabang na sigang yan. Sa puntong ito, ay biglang may ibinulong sa akin si Lola Leda. Ni hindi man lang kababakasan ng takot ang ekspresyon ng mukha nito. Sa halip ay kampante lang ito at parang medyo galit. Sigurado kong hindi nila tayo basta-basta malalapitan, Redentor. Si Aris ang alas natin. Dati ko pa itong naisip. Pwede natin gawin pain si Aris sa kanila. Ho? Paano pong pain? Bantaan mo ang leon na yan. Nagigisingin natin ang pagkaaswang ni Aris kapag tinangka nila tayong kantiin. Tandaan mo, gusto siyang makuha ng pinuno nila dahil hindi pa niya napapagana ang pagiging aswang. Sigurado kong hindi sila magpapadalos-dalos dahil kay Aris. Lumakas lalo ang loob ko sa sinabing yun ni Lola Leda. Kaya naman, sinagot kong muli si Leon. Nakangisi ko siyang tinitigan. O ano, Leon? Puro ka lang pala pagbabantay. Bakit hindi niyo pa kami sugurin? Sobrang takot na takot ka sa akin, ano? Utot mo.
Kami na di hamak na mas marami kumpara sa inyong dalawa lang. At bulag pa ang kasama mong matandang yan. Matatakot. Kayo ang mas dapat na matakot. Kaya kung ako sa'yo, ibigay mo na sa akin ang batang yan. Dahil ang batang yan ay... ibigay mo na sa akin ang batang yan. At hahayaan pa kitang mabuhay sa gabing ito, Redentor. Anong akala mo sa akin, tanga? Na madali mo lang mauuto? Utot mo, Blue! Ginagalit mo talaga ako. Pues, ako mismo ang wawakwak sa katawan mong tokwa ka. Aktong susugurin na nga sana ako ni Leon na sinundan pa ng mga kasama nitong aswang. Nanggigigil ang mga daliri nito na may matatalas na mga kuko. Maging ang mga kalamnan nito sa panga ay nagkikislutan. Todo tulo rin ang malapot nitong laway na nagmumula sa maumbok nitong bunganga, natadtad ng matutulis na mga pangil. Nang grabing dadambay na sana ako ni Leon, ay bigla naman itong natigilan nang hilahin ko si Aris at iniharap sa kanya. Sige, subukan mo. Dambahin mo ako at gigisingin ko ang pagkaswang ng batang ito. Ano? Papalag ka? Wag! Wag, Kuya Redentor! Huwag niyo pong gigisingin ang pagkaswang ko! Ayoko po! Anong alam mo sa batang yan? Huwag mong sabihin. Hindi na ituloy ni Leon ang pagsasalita. Pagkat sinamantala ni Lola Leda na sabuyan ito ng mga pangontrang langis. Galit na galit ito na pati mga kasama ni Leon na susugod din sana ay sinabuyan na rin ito na para bang nakikita sila. Masunog kayo mga aswang kayo. Lalo ka ng leon ka. Mga salot kayo sa baryo namin. Hindi ko kayo titigilan hanggat hindi nyo kami tinatantanan. Dahil sa ginawang yun ni Lola Leda, ay biglang nagsiusok ang mga katawan ni na Leon at ang mga kasama nito. Grabing nasunog ang kanilang mga balat. Takot na kagad na napaatras sa mga ito. Si Leon ay nagbabanta pa at galit na galit. Anak ng putya kang bulag kang matanda ka. Pagbabayaran mo ang ginawa mong ito sa amin. Hindi pa ito ang huli nating pagkaharap. At talagang ang pinuno ang gusto niyong makaharap, ha? Pues, makakarating to kagad sa pinuno namin. Narito lang din siya ngayong gabi para pulbusin kayong dalawa ni Redentor. Tumahimik ka. Ang dami mong aligas-gas. Puro ka lang naman angas kung magsalita ka. Pero saksakan ka naman pala ng ampawang utak. Hayaan mo, sa muling paghaharap natin, ay sisiguraduhin kong mapapaliguan ka na ng mga pangontra kong langis. Tignan lang natin kung hindi ka tuluyang maging apo. Mga kasama, tara na. Iparating natin ito kagad kay pinuno. Nanggigigil ako sa matandang bulag na yan. Matitikman niya ang bangis ko sa muli natin pakikipagharap sa kanila. Mabilis nang umalis si Leon at ang mga alipores nito. At pagkaalis nila ay saka naman bumigay ang kanina pa nararamdamang kaba ni na Aris at Lola Leda. Pinipigilan lang pala ng mga ito. Diyos ko mahabagin langit. Salamat naman at umalis na sila. Akala ko talaga'y katapusan na natin. Redentor, mabuti na lang talaga at kasama natin itong si Aris. Kung hindi pala, ay katapusan na natin pareho. Si Aris naman ay napansin kong napasimangot na palipat-lipat kaming minamataan ni Lola Leda. May balak po pala kayo sa akin. Balak niyo po palang gisingin ang pagkaswang ko. Akala ko po ba itutulungan niyo ako? Bahagya akong lumuhod para tapatan ang taas ni Aris. Hinawakan ko rin siya sa magkabila ang balikat. Ano ka ba, Aris? Hindi totoong palalabasin namin ang pagkaswang mo. Banta lang namin yun kina Leon at sa mga kasama niyang aswang. Yung kasi ang naisip namin ni Lola Leda para hindi tayo sugurin ng Leon na yun. Pero hindi ako pinakinggan ni Aris. Galit na tinabig nito ang mga kamay ko at umaktong
tatakbo palayo. Hindi! Nararamdaman kong tototohanin niyo pa rin yun. Sinira niyo ang tiwala ko sa inyo, Kuya Redentor. Mabuti pa nga siguro. Nakuha na lang ako ni Garuno. Total, ay gigisingin niyo rin pala ang pagkaswang ko. At sama mo, Kuya Redentor. At sama mo rin, Lola Leda. At samahan yung dalawa. Agad na bumira ng takbo si Aris. Tinangka ko pa siyang habulin. Pero nagulat na lang ako sa bilis niyang tumakbo papalayo. Aris! Aris, teka! Bumalik ka rito! Aris! Noon ay tinapik ako ni Lola Leda sa balikat. Patawad. Patawad, Redentor. Mali nga yata ang nagawa natin. Naiintindihan ko ang pagtatampo ni Aris. Pero ngayon ko rin napagtanto na importanteng hindi siya makuha ng pinuno ng mga aswang. Yung ano nga ulit ang pangalan ng kanilang pinuno? Hindi po dapat binibigkas ang pangalan ng kanilang pinuno, Lola. Masusundan po niya kung nasaan po tayo ngayon. Ganun ba? Pero nabanggit siya kanina ni Aris, hindi ba? Mabuti pa isundan mo si Aris. Hanapin mo siya, Redentor. Mahirap na kapag nakuha siya ng mga aswang. Pero paano po kayo, Lola Leda? Kailangan maidala ko muna kayo sa pinagtataguang kuweba ni Mang Tonyo. Malapit na ba tayo roon? Opo, malapit na po tayo. Mabuti pa po ay madaliin na po natin ang paglalakad. Hindi rin po pwedeng manatili pa tayo rito at delikado po. O siya, sige, tara na. At kailangan mo pang hanapin si Aris. Diyos ko naman, naging padalos-dalos pala tayo kanina. Naligtasan nga natin ang leon na yon at ang mga alipores niya. Pero si Aris naman ngayon itong humiwalay sa atin. Ano ba yan? Mabilis kaming kumilos ni Lola Leda. Ang nagsisilbi lang naming ilaw sa masukal na kagubatan ay ang medalyon kong hindi pa rin tumitigil sa pag-ilaw. Patuloy pa rin itong umiinit sa paraang nakapagtatakang hindi naman ako napapaso. At para naman mas lumiwanag pa, ay tuluyang ko na itong inilabas mula sa loob ng damit ko. At gano'n na lang ang pagkagulat ko. Nang pagkalantad nito, ay naglabas ito ng isang sinag na parabang sa flashlight at nakaturo sa isang direksyon. Ang mas ikinagulat ko, ang direksyong inilawan nito ay mismong papunta sa tagong kuweba ni Mang Tonyo. Mga ilang di pa na lang ang layo nito sa amin. Lola Leda, ito na pala ang sikretong kuweba ni Mang Tonyo. Ilang di pa na lang po ang lalakarin natin. Itinuturo po sa akin to ng medalyon ko sa pamamagitan po ng isang sinag. Ganun pa. Mabuti na ba kung ganun? Pero teka, naririnig mo ba ang mga kaluskos na naririnig ko sa paligid, Redentor? Diyos ko, kinakabahan ako. May aswang pa yatang nagpaiwan sa paligid. Alerto ka lang, iho. Sa isang banda ay may nakita kong parang biglang gumalaw sa damuhan sa mismong kinatatayuan namin ni Lola Leda. At bago pa ako makakilos, walang ano-ano, ay bigla na lang kaming bumulusok pa ilalim. Pareho kaming napasigaw sa pagkagulat. Bumagsak kami sa isang bagay na malambot. Pakiramdam ko ay tumpok ng dayami. Naaamoy ko pa kasi ang sariwa nitong amoy. Mukhang kakakuha lang sa bukid. Sa itaas naman namin ay napansin kong may muling nagsara. Agad kong iginala ang aking paningin. Napansin kong may nakasinding mga sulo na nakasabit sa dingding na lupa. Habang iginagala ko ang paningin ko, ay inaalalayan ko si Lola Leda sa pag-upo. Napansin ko na sumambulat ang laman ng parang sakong bitbit niya na naglalaman ng mga hinakot niyang pangontra. Dahil malambot ang nilapagan namin, mabuti na lamang at walang nabasag sa aling mga botelya. Ayos lang po ba kayo, Lola Leda? Hindi po ba kayo napano? Baka nabalian na po kayo. Ayos lang naman ako, iho. Pero teka, nasa naman tayo? Bakit amoy dayami rito? Saan ba tayo nahulog? Hindi kaya patibog itong pinaghulugan natin? Diyos ko pa. At
at lalo pang napasingot-singot sa paligid si Lola Leda para itong may hinahanap na amoy sa ere. Bakit parang may naaamoy akong herbal sa paligid, Redentor? Nasaan ba talaga tayo? Hindi ko rin po alam, Lola. Pero maraming nakasinding sulu sa paligid. Para pong nasa loob po tayo ng isang kuweba. Aba teka, baka po. At bago ko pa maituloy ang pagsasalita, sa isang banda ng malaking butas na kasya ang isang tao, ay napansin kong may bulto ng isang lalaki na nakatayo roon. Parang buka na yun o pasadyang pintuan. Inaninaw ko ang kanyang itsura at ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang makilala ko kung sino yun. Mang Tonyo? Mang Tonyo, kayo po ba yan? Nagsimulang maglakad papalapit sa amin si Mang Tonyo. Malayo na ito sa dating itsura nito. Mahaba ang ubaning buhok na hanggang bewang. Pati balbas nito ay kulay puti na rin. Ay umabot na rin ang tubo hanggang sa kanyang bewang. May hawak itong tungkod na kulay puti rin. May suot itong medalyon na tulad ng suot ko. Umiilaw rin yon sa tapat ng dibdib nito. Kahit matanda na, ay matikas pa rin naman ang tindig ni Mang Tonyo. At bakas pa rin sa kulubot na muka ang taglay na kagwapuhan. Mabutit napadpad kayo rito sa gubat, Redentor. Malamang ay inakay kayo ng suot mong medalyon na bigay ko sa iyo. Naglabasa na naman ang mga aswang sa baryo at may hinahanap silang isang batang lalaki na hindi pa nagigising ang pagkaswang. Naramdaman ko ring susundan sana kayo ng pinuno ng mga aswang. Mabuti na lamang at natapat kayo sa isa pang sikretong daanan nitong kuweba ko sa ilalim. Kung hindi, ay malamang na matutuntun na kayo ng tusong pinuno ng mga aswang. Nako, mabuti na lang at ikaw pala yan, Tonyo. Kaya pala, nakakaamoy ako ng herbal rito. Saka, kilala mo rin pala ang pinuno ng mga aswang. Ang batang si Aris nga pala, maalala ko. Kailangan namin siya mabawi ulit, Tonyo. Tulungan mo itong si Redentor na hanapin ang batang iyon. Hindi pwedeng makuha iyon ng mga aswang dahil iaalay daw yon ng kanilang pinuno para lalo itong lumakas. Hindi nyo na siya kailangang hanapin pa, Leda. Ano ka ba? At bakit naman, Tonyo? Importante sa atin ang batang iyon. Iyon ang magagamit natin laban sa mga aswang. Hindi nyo na siya kailangang hanapin dahil narito na siya sa kuweba ko, Leda. Natsempuan ko siya bandang una habang nagmamasid-basid ako sa paligid ditong kuweba. Bago kayo napadpad dito, naramdaman kong isa siyang aswang na hindi pa aktibo ang pagkaaswang. Kaya sinambot ko ang pagkakataon na makuha siya. Saka naisip kong siya ang kasama ninyo kaninang naparoon kayo sa bahay ko. Kung ganun, nasan po siya, Mang Tonyo? Bakit hindi niyo po siya kasama? Pinatulog ko siya sa pamamagitan ng herbal na gamot. Balak ko siyang pag-aralan para magamit natin para magtagumpay tayo laban sa pinuno ng mga aswag. Matapos magsalita, ay tinulungan kami ni Mang Tonyo na makaalis sa bunton ng mga dayami at inakay niya kami kung saan naroroon si Aris. Matagal ko nang pinagplanuan kung ano ang mabisang paraan para matalo ang pinuno ng mga aswang. Mahirap kalabanin ang pinuno sapagkat may espesyal siyang kakayahan. Ano po ang espesyal niyang kakayahan, Mang Tonyo? Ilang beses ko na ring nakakalaban ang pinuno. Pero ilang beses din niya akong naisahan. May kakaiba siyang kakayahang manglito ng mga kalaban niya. May suot siyang parang medalyon na dalawa ang palawit. Salitang umiilaw ang mga yon sa harap ng kalaban. Nanglilito po siya ng kalaban? Sa paano pong paraan, Mang Tonyo? Pinagpapalit-palit niya sa paningin ng kalaban
ang mga nasa paligid. Teka, sandali. Paano mo namang nalaman ng ganong kakayahan ng pinuno ng mga aswang, Tonyo? Matagal ko nang nakakalaban ng pinuno, tulad nga ng sinabi ko. Maraming eksperimento na rin akong nagawa. Nakakalungkot lang. At marami-rami na rin akong naisasakripisyong mga tao. Pero ang layunin ko ay para tuluyang matalo ang pinunong yon. Hanggat hindi natin siya natatalo, ay patuloy silang makakapambiktima ng mga tao at mas lalong maraming tao pa ang mabibiktima niya. Kung ganon, sa tagal mo na palang kinakalaban ng pinuno, siguro naman ay may nabuo ka na kahit papano na magandang plano. Meron na nga ba, ha, Tonyo? Meron naman, Leda. Isa na nga riyan ang medalyong kong tagumpay kong nagawang maging dalawa. Ang isa nga ay suot na ngayon ni Redentor. Noon ay napakapa akong muli sa suot kong medalyon na noon ay tumigil sa pag-ilaw at hindi na rin mainit. Mang Tonyo, bakit nyo nga pala ito binigay sa akin? Albularyo po kayo at hindi isang antingero, hindi po ba? Tama ka. Albularyo ko iyo. Pero isa rin akong antingero. Inililihim ko lang sa mga tao. Ayoko kasing mabalitaan ng mga aswang na nagpapanggap lang ako na karaniwang tao, ngunit isa pala akong antingero. Pero mula nang malaman ng pinunong aswang ang totoo kong papel, ay naging patago-tago na ako. Ito ang dahilan kung bakit ginawa ko ang pailalim na kuwebang ito rito sa gubat. Dito ay hindi ako natutuntun ng mga aswang. Tungkol naman sa ibinigay ko sa iyo na medalyon, Redentor. Importante kasi na hindi ko suot ang dalawa kong medalyon. Kaya ibinigay ko ang isa sa iyo. Yun ay para makontra ang suot na medalyon ng pinuno na may dalawang palawik. Hindi ko pa sigurado kung gagana ang ginawa ko sa mga medalyon. Malalaman lang natin kapag nakaharap na natin ang pinunong aswang. Paano po ba dapat sila gagana? Yan pa pala ang importanteng dapat ko sabihin sa iyo, Redentor. Kapag gumana ang mga medalyon natin kontra sa medalyon ng pinuno, magpapapalit-palit din ang mga pagkatao natin sa mga mata ng pinuno. Dapat kang maging handa kapag nangyari yon. Kailangan nating magpanggap ayon sa inaakalang tayo ng pinuno. Halimbawa, nalaman mong ang tingin sa iyo ng pinuno ay ikaw ang batang lalaki na ito. Kailangan samantalahin mo ang pagkakataon na kumilos ayon sa tingin niya sa iyo. Kailangan natin dito ng taktika at talas ng isip para matalo ang pinuno. Gagayahin ng mga medalyon natin ang kakayahan ng medalyon ng pinuno. Nakukuha mo ba, Redentor? Ganun po pala. Paano naman po kung ang tingin sa akin ng pinuno ay ako si Lola Leda? Mas mabuti kung ganun. Iisipin ng pinuno na madali ka lang niyang matatalo. At teka pala, kailangan pala kitang bigyan ng mga sandatang magagamit mo laban sa mga aswang at sa pinuno mismo. Mukhang wala kang kadaladala na kahit isang sandata man lang. Hindi uubra na ang pagiging siga mo lang ang gagamitin mo. Ibang level na ang pinuno. Nako, may bagong lanseta po ako rito, Mantonyo. Ito po, gawa po sa pilak. Takot na takot nga po si Leon na isa po palang aswang kapag nakikita to. Aba, ayos pala yan. Kinatatakutan talaga ng mga aswang ang kahit na anong sandata na gawa sa pilak. Kapag itinarak mo yan sa puso nila, ay tiyak ang kamatayan nila. Yan lang pala ay sapat na. Pero bibigyan pa rin kita ng ibang magagamit mo. Ako ba, Tonyo? Hindi mo bibigyan ng sandata. Hindi porket bulag ako, ay wala na akong kakayahang makipaglaban sa mga aswang. Siyempre ay bibigyan din kita, Leda. Saka alam ko rin namang isa kang mahusay na albularya at herbalista. Isa pa, ay kailangan namin ng presensya mo para panlito sa pinuno ng mga aswang. Siyempre, lahat tayo ay may papel rito, Tonyo. At hindi rin talaga ako makapapayag na lumakas palalo ang kampo ng mga aswang. Galit ako sa mga katulad ni Leon
Naswag na nga ay siga-siga pa sa baryo. Hindi katulad nito si Redentor na inilulugar ang pagkasiga niya. At siya nga pala. Biglang natigilan sa pagsasalita si Lola Leda. Nang walang ano-ano ay nakarinig kami ng kakaibang ugong na nagmumula sa may ulunan namin. Halo-halong mga singasing, atungal at mga kaluskos ang naririnig namin. Noon ko napagtantong nasa ilalim nga talaga kami ng lupa. Kasabay pa nito ay napansin namin ni Mang Tonyo na umiilaw ang mga suot naming medalyon. Umiinit din pati. Si Lola Leda naman ay napakapa sa mga dala niyang pangontra. Huwag mo na kayong gagawa ng kahit na anong ingay, Redentor, Leda. Nasa tapat ng kuweba ko, ang pinuno, kasama ang mga alipores ng aswang. Nararamdaman kong may binabalak ang pinuno. Kasalukuyan niyang pinapagana ang medalyon niyang pang-aswang. Kayo ni Redentor, Tonyo. Hindi ba niyo pagaganahin ang mga medalyon ninyo? Papahin mo lang ang medalyon mo, Redentor. Pakiramdaman mo lang at sundin mo kung ano bang ibinulong sa isip mo. Alam kong ilang ulit mo nang naranasang parang may nag-uutos sa iyong isip, ngunit hindi mo lang alam. Kaya ngayon ay sinasabi ko na sa iyo kung paano yan gumagana. Naalala ko ang mga karanasan kong yun, lalo na kapag napapaharap ako kay Leon. Hindi ko alam na yun na pala yun. Gumagana na pala noon pa sa akin ang medalyon. Nang muli kong kapain ang medalyon, ay sakto namang parang bigla kong naisip si Aris. Parang may kusang nagsasabi sa isip ko. Nalapitan kagad si Aris bago pa man ito magising. Ngunit bago ko pa man malapitan si Aris, ay saka naman agad nagdilat ng mga mata ang bata. Pagkatapos, ay ako pa kagad ang nakita. Napasimangot ang mukha nito at mabilis na bumangon. Ikaw na naman, Kuya Redentor. Nakakainis. Nasaan ba ako? At bakit kayo nandito ni Lola Leda? Kayo po, matandang ubanin. Sino po ba kayo? Bakit niyo po ako dinala rito? Kalagan niyo ako. Wala akong tiwala sa inyo. Nararamdaman ko ang pinuno sa paligid. Kalagan niyo ako rito. Kung ayaw niyong tawagin ko siya. Garo! Bago pa man mabigkas ni Aris ang pangalan ng pinunong aswang, ay mabilis ko kagad na tinakpan ang bibig niya at para hindi na rin siya makagawa pa ng anumang ingay. Medyo matinis pa naman ang kanyang boses. Nang puntong ang yon, ay malamang na narinig ng mga aswang si Aris. Bigla kasing lumakas lalo ang kanilang pag-iingay sa itaas ng kuweba, kasabay ng sabay-sabay nilang pagpadyak sa lupa. Ano pat, nagsimulang maglaglagan mula sa itaas ang ilang maliliit na mga bato at tipak ng lupa. Naku, bago pa gumuho tong kuweba, Mantonyo, mukhang kailangan na po natin lumabas. Mahirap pong makulong tayo dito at matabunan dito sa loob. Tama ka, Redentor. Kailangan na nga natin lumabas. Magsipaganda kayo. Leda, humanda ka. Ako ang aakay sa isa palabas. Ikaw naman, Redentor. Ikaw na ang bahala sa batang yan. Tandaan mo, hindi dapat makuha ng pinuno yan. Tandaan mo rin, Redentor. Malaking alas natin yang si Aris. Alam mo na kung anong dapat na gawin sa kanya kapag napaharap tayo sa mahirap na sitwasyon. Si Aris naman noon ay nagpupumiglas at sinisikap sumigaw kahit todo ang pagkakatakip ko sa bibig niya. Aris, ano ba, tumigil ka? Hindi ka namin ipapahamak kung yun pa rin ang iniisip mo. May ibang paraan kaming naisip ni Mantonyo laban sa pinuno. Pareho kaming may mga medalyon. Tulong-tulong tayo rito. Lahat tayo ay may kanya-kanyang papel. Ngunit lalong nagpumiglas si Aris na para bang ayaw na ayaw niyang madikit sa akin. Maya-maya pa ay ibinuhos niya ang buong lakas at mapuwersang kinagat ako sa kamay. Todo pigil akong napaigik na lamang para hindi makalika ng ingay. Natanggal ang kamay ko sa pagkakatakip sa bibig ni Aris.
Lumayo ka sa akin, Kuya Redentor! Nasasagi ko ang lanseta mo. Ang init sa pakiramdam. Napapaso ako. Noon ko naman napansin na medyo nagkukulay pula ang mga mata ni Aris. Naku, ganun ba? Pasensya na. Pigilan mo ang pagiging aswang mo, Aris, ha? Namumula mga mata mo. Yang medalyon mo, Kuya Redentor, tignan mo. Kakaiba ang ilaw niya. Kakaiba rin ang nararamdaman ko ngayon, Kuya, sa nangyayari sa pinuno namin. Kinakabahan ako. Kayong dalawa, bilisan nyo. Sumunod kayo sa amin ni Leda. Sa kayang medalyon mo, Redentor. Kapain mo lang at humanda ka sa iuutos dyan sa iyo. Lahat tayo ay kailangan maging alerto at maparaan. Kailangan matalo natin ang pinuno ng mga aswang. Diyos ko, ang mga pangontra ko, Tonyo, sabay-sabay silang umiinit at kumukulo. Nakakakaba naman ito. Mukhang iba talaga ang lakas ng mga aswang na kasama ang kanilang pinuno. Mukhang mahihirapan tayong kalabanin sila. Inuulit ko, makinig kayong mabuti. Maging alerto kayo at mag-isip na mabuti kapag kaharap na natin ang pinuno. Obserbahan nyo ang bawat nasa paligid. Tandaan nyo ang kakayahan ng pinuno na manglito. Pagpapalit-palitin niya ang mga anyo nilang mga aswang. Ibig sabihin ay kasalukuyang nasa ibang katauhan siya. Kaya obserbahan niyong maigi ang mga makakaharap nating mga aswang. Talasan niyong maigi ang inyong pakiramdam. Tungkol naman sa posibleng paggana ng mga medalyon namin ni Redentor, baka pagpalitin-palitin din ang mga katauhan natin para lituhin din ang pinuno. Dapat ay handa tayong maging mapagpanggap. Nakukuha niyo ba mga sinasabi ko? Sabay-sabay kaming nagsitango ni na Lola Leda at Aris. Si Aris noon ay mukhang hindi na iwas sa amin dahil sa mga sinabi ko sa kanya kanina. Samantala, nang palabas na sana kami sa isang lagusan ng kuweba, ay napamura na lamang si Mang Tonyo. Nang sa may bukana ay napansin niyang sinira na pala ng mga aswang ang harang nito. Anak nang, humanda kayo! May mga nakapasok ng mga aswang dito. Kailangan nating umatras at sa kabilang lagusan naman tayo daraan. Aatras na sana kami para umalis nang biglang lumitaw naman ang nakapasok na mga aswang. Nang makita kami, mabilis kagad ang mga itong sinugod kami. Nang pagkakataong ding yon, ay naramdaman kong may kung anong iniuutos sa akin ang medalyon ko. Kaya naman ay inilabas ko ang lanseta kong gawa sa pilak at ang latigong ibinabad sa pangontrang langis na ibinigay sa akin ni Mang Tonyo. Aris, sumunod ka lang kay Mang Tonyo at Lola Leda. Ako nang bahala rito sa likuran nyo. Habang umaatras kami, ay kinalaban ko ang mga sumusugod na mga aswang. Napansin kong habang tumatagal ay parang natitigilan sila at nag-uusap sa kanilang mga mata. Maya-maya pa ay narinig ko ang isa na wag daw akong kakalabanin pagkat baka raw magising ang pagkaaswang ko. Doon naman may ibinulong sa akin ang medalyon ko. Nasa katauhan daw ako ni Aris sa paningin ng mga aswang. Nagulat ako roon, lalo na nang marinig ko pa ang isang aswang na kinukumbinsi akong sumama na lang sa kanila. Sinagot ko sila. Hindi! Hindi ako sasama sa inyo! Subukan niyo akong salingin at gigisingin ko ang pagkaswang ko! Diyan lang kayo at huwag susunod sa amin. Kung hindi, ay pagsisisihan nyo at malalagot kayo sa pinuno! Napalingon naman sa akin sina Mang Tonyo at Lola Leda na nagtataka at napapaisip. Alam kong alam na nila kung ano ang nangyayari. Nasulyapan kong napatango si Mang Tonyo at binulungan sina Lola Leda at Aris. Nang malapit na kami sa kabilang lagusan kung saan kami unang nahulog ni Lola Leda, ay napamura na naman si Mang Tonyo. Paano ay nakapasok na rin pala mula roon ang isa pang grupo ng mga aswang at kasama roon si Leon. Todo ngisi ang buang. Aha! At dito pala kayo nagtatago, ah? Pwes, malas nyo na lang. Dahil nakulong namin kayo ngayon. Hinarap ni Leon si Mang Tonyo at iba
ang tawag nito rito. Inakala nitong ako si Mang Tonyo. Ibig sabihin, ang katauhan ko ay naipalit naman kay Mang Tonyo sa mata ng mga aswang. Bali ako si Aris at si Mang Tonyo naman ay ako. Ibig sabihin, ang katauhan naman ni Mang Tonyo ay nakay Aling Leda at si Aris naman si Aling Leda. Pinakadelikado ang katauhan ni Aris dahil aakalaing siya ang bulag at pinakamahina. Kailangan ko pa rin siyang protektahan. Ibinulong ko yun kay Mang Tonyo at ito na ang nagpaliwanag sa katauhan ng dalawa. Ano, Redentor? Ano? Dito ko natutuldukan ang pagiging bida-bida mong anak ka ng tokwa. Narito ng pinuno namin. Lagot kayo ngayon. Pero problema nyo na kung nasaan siya. Basta't narito siya. Sumagot naman si Mang Tonyo na akala ng mga aswang ay ako kaya boses ko ang maririnig. Diablong buwang ka! Naburdado ng peklat ang mukha! Kabisado ko na ang pinuno nyo. Baka kayo ang lagot! Hindi nyo alam kung anong pinaghahandaan namin. Ikaw at ang pinuno nyo ang tutuldukan namin ngayong gabi! Ginagalit mo talaga ako ah! Pwes, tignan natin kung hanggang saan ang angas mo! Biglang pumitik sa hangin si Leon. Bunga nito ay kagad nangamatay ang sindi ng mga sulong nakasabit sa mga dingding ng kuweba. Binalot kami ng pusikit na kadiliman. Nanginginig na kumapit sa akin si Aris. Kuya Redentor, natatakot ako. Sobrang dilim. Hawakan mo akong maigi, kuya. Baka bigla na lang akong dukutin ng mga aswang. Huwag ka mag-alala, Aris. Nakalimutan mo na ba ang ibinulong sa ni Mang Tonyo na si Aling Leda ang katauhan mo? Ako naman, ang nasa katauhan mo. Ako ang tatangkain nilang dukutin, pero hindi nila yung basta-bastang magagawa. Pero nakakatakot pa rin po, kuya. Saka parang may kakaiba po nangyayari sa akin na hindi ko po maintindihan. Parang nawawala po ako sa sarili ko. Ano bang ibig mo sabihin na parang nawawala ka sa sarili mo? Ngunit hindi na nakasagot pa si Aris nang biglang marinig naming pumitik din sa hangin si Mang Tonyo. Bunga naman ito ay biglang parang may nahawi sa mga mata namin. Nagtatakang tinanong ko si Mang Tonyo kung ano ang nangyari. Kinontra ko ang ginawa ng pinuno ng aswang, Redentor. Lumipat siya sa katauhan ni Leon. Ang Leon na nakikita natin ngayon ay ang pinuno pala mismo. Sa pagpitik ko rin sa hangin na iniutos sa akin ng medalyong ko, ay nabaligtad ang pagdilim ng paligid sa mga mata natin. Igala mo ang paningin mo, hindi ba't nakikita mo pa rin sa paligid ng mga aswang? Pati ang totoong katauhan nila ay nakikita na rin natin. Tignan mo si Leon, ay hindi na si Leon. Siya ang pinuno mismo sa totoong katauhan nito. Nang igala ko ang paningin, ay totoo ngang nakikita ko ang totoong pinuno. Pero may isang bagay na nagpagulat sa amin. Nang balingan naman namin si Aris. Para bang nag-iiba ang anyo nito. Nang lingunin ulit namin ang pinunong aswang, ay napansin naming pati pala to ay medyo nag-iiba ang anyo. Para bang nag-aagaw ang anyo nito at ang anyo ni Aris. Ganon din ang nangyayari kay Aris. Nag-aagawan ang kanilang pagkatao. Sukat noon din ay may natanggap akong utos mula sa medalyong ko na noon ay umiinit na naman at umiilaw. Pati pala si Mang Tonyo ay nakatanggap na rin ng utos. Madali ka, Redentor. Kisingin mo ang pagkaswag ni Aris para hindi siya makuha ng pinuno. Yung pala pakay niya, kaya pinatay niya ang mga sulo. Gusto niya magpalakas para matalo tayo. Ngunit habang binubulungan ako ni Mang Tonyo ng dapat kong gawin, ay narinig din naming inutusan ni Garuno ang mga tauhan niya na sugurin kami anuman ang mangyari. Nangunguna rito ang totoong si Leon. Si Mang Tonyo kagad ang nakita nito pagkat ito ang itinuro rito ng pinuno sa pag-aakalang ako ang matanda. Ang pinuno naman ay nakamata sa akin
at parabang pilit nakikipagtalastasan sa mga mata ko. Pakiramdam ko ay hinihipnotismo ako nito kahit malayuan. Inaakala nito na ako ang batang si Aris. Walang ano-ano ay biglang tumalbog ang suot kong medalyon. Takang napakapa ako rito. Kasabay nito ay biglang napabulalas ang pinuno at galit na umatungal. Kaya pala ay nalaman na nito na nililito rin namin siya sa pamamagitan ng mga medalyon namin ni Mang Tonyo. Naramdaman pala nito ang suot kong medalyon dahil sa tangka nitong paghihipnotismo sa akin. Muling pumitik ang pinuno sa hangin at muli akong tinitigan. Napamura ito sa kung anumang natuklasan. Makaraan ay sinambit nitong sa kanya raw si Aris at wala raw makapipigil sa kanya na makuha ang bata. Pagtingin ko kay Aris ay nanlaki ang mga mata ko, nanlalong lumala ang nangyayari sa kanyang pagkatao. Ano na, Redentor? Bakit tuluyan ang makuha ni Garuno ang kaluluwa ni Aris? Dahil nalantad na rin pala ang totoo kong katauhan kay Leon, ay galit na galit ako nitong sinugod at uunahan sana ako sa gagawin ko kay Aris. Anak ng tokwa ka! At tinangka mo pa kami lituin, ha? Pwes, hindi ka magtatagumpay sa balak mong gawin kay Aris. Mga kalahi, pagtulungan natin siya! Sa pagkakataranta, ay inilabas ko ang lanseta kong pilak at marin itong idinikit sa balat ni Aris. Todo sigaw ito at hindi ko tinigilan hanggang sa mamula ang mga mata nito at tuluyang magising ang pagkaaswang. Malakas akong itinulak ni Aris nang makapagpalit ng anyo. Nagulat ako sa sobrang lakas nito. Naibalibag ako at nadamay pa si Mang Tonyo. Pareho kaming tumilapon at lumagapak sa dingding ng kuweba. Sa pagkakatilapon namin yon ay may mabilis na ginawa si Mang Tonyo. Hinubad nito ang suot na medalyon at isinuot sa akin. Kasunod nito ay mabilis itong sumambit ng munting orasyon at pumitik muli sa hangin. Panahon na para talunin mo si Garuno, Redentor. Ngayon mo na ilabas ang lahat mong tapang. Pagdikitin mo mga medalyon sa iyong palad at pagkakalooban ka nito ng kakaibang lakas at talas mag-isip. Sundin mo ang kahit na anong ibulong sa iyo. Sige na, samantalain mo na ang pagkakataon habang nalilito pa si Garuno. Sinunod ko kagad ang sinabi ni Mang Tonyo. Habang pinagdidikit ko ang mga medalyon, ay galit na galit namang hinarap ni Aris si Garuno. Humanda ka sa amin, Garuno! Ikaw rin, Leon! Tikman niyo ang ganti ng mga magulang kong pinatay at inagawan niyo ng itim na bato! Aba, ang tapang mo naman, bata ka. Sige, sumugod ka at mapupulbos ka sa amin! At tuluyan nang sumugod nang walang takot si Aris. Susugod na rin sana ako, pero bigla akong pinigilan ni Lola Leda nang maramdaman ito ang gagawin ko. Sandali lang, Redentor. Uusap muna natin ang mga pagontra kong lagi sa mga medalyon mo. Dagdag lakas at protection mo na rin. Si Leon ang una kong kinalaban dahil humarang ito sa tangka kong pagtulong kay Aris dahil alam kong dehado ito laban sa mga aswang at kay Garuno. Hoy, Tokwa! Kami ang kalabanin mo! Hindi mo kaya ang pinuno! Ganun ba? Kung ganun, tatapusin ko na rin ang pagbuburda sa mukha mong buwang ka! Sa sobrang gigil ko, ay hindi ko tinantanan si Leon at ang mga kasama nito hanggang sa magkalat sa lupa ang gutay-gutay nilang mga katawan gamit lang ang lanseta kong pilak. Pero kahit putol na at gumugulong na sa lupa ang ulo ni Leon, ay nakuha pa rin itong asarin ako bago tuluyang malagutan ng hininga. Gugulong din ang ulo mo, Tokwa, sa harap ni Garuno! Sa sobrang inis ko, kahit natigok na ang buwang na Leon, ay sinipa ko pa rin ng sobrang lakas ang ulo nito. Tumilapon ito at tumama pa sa banda ni Garuno na noon ay nakita kong tuluyan na sanang
paggugutay-gutayin ang nakahandusay na katawan ni Aris sa lupa. Nanlaki naman ang mga mata ko pagkakita sa sinapit ni Aris, duguan at halos hindi na gumagalaw. Hayop ka! Anong ginawa mo kay Aris Garuno? Pwes, humanda ka ngayon. Tatapusin na kita! Nang gabing yon, ay itinodo ko na ang galit ko dahil sa sinapit ni Aris. Pero bago ko kinalaban si Garuno at iba pang mga aswang, ay sinigawan ko muna si Mang Tonyo. Mang Tonyo! Kunin niyo si Aris at tatapusin ko ng Garuno na to! Gigibayin ko ang kuwebang ito, kaya tumakas na kayo! Madali kayo! Sumunod naman si Mang Tonyo. Tinangka pa siyang pigilan at kalabanin ng mga aswang, pero malakas din pala ang bisa ng panghampas niyang latigo na ibinabad sa langis ng pangontrang herbal. Maliksi rin ang kanyang mga kilos, kahit matanda na. Ako naman ay nahirapang pabagsakin ang pinuno ng mga aswang na si Garuno dahil sa taglay nito na dobleng medalyon. Pero dahil dalawa rin ang medalyon ko, ay nakokontra ko naman. Oo, malakas si Garuno, nandi hamak sa akin. Pero dahil sa hawak kong lansetang pilak, kada patama ko rito ay humihina ito ng humihina. Maging ang ibang aswang ay nadadamay sa paghina nito dahil ito ang kanilang pinuno. Hindi ko tinantanan si Garuno hanggang sa tuluyang mawalan ng lakas. Nang bumagsak ito sa lupa, ay doon ko na itinarak ang lanseta sa tapat ng kanyang puso. Nangisay si Garuno habang unti-unting umuusok ang buong katawan. Sumunod ay nilamon ito ng apoy. Ganon din ang nangyari sa iba pang mga aswang sa paligid. Paglabas ko ng kuweba ay giniba ko ito. Ibinuhos ko ang buo kong lakas. Doon natapos ang mga kampon ni Garuno. Inilibing ko sila roon. Ako naman, sa sobrang pagod, ay bumagsak na rin hanggang sa mawalan ng malay. Kinabukasan, nagising na lang ako na naroon na sa kubo ni Mang Tonyo. Katabi ko sa higaan si Aris na noon ay gising na rin, ngunit may mga benda ang buong katawan. Pangiwing na pangiti ito sa akin. Salamat, Kuya Redentor. Naipaghiganti na po natin ang mga magulang ko. At tama po kayo. Lahat nga po tayo ay may papel para tapusin ang kasamaan ni Ayoko palang banggitin at baka mamaya muli siyang mabuhay. Basta, maraming salamat po talaga sa inyo, Kuya Redentor. Tama si Aris. Lahat ng laban sa kasamaan, bata man o matanda, siga o bulag, ay may kanya-kanyang papel na gagampanan. Basta't nakahanda na magtulungan at sa tulong ng pananampalataya sa Panginoong Diyos. Magmula noon, si Aris ay pinagtulungan na rin naming makapamuhay na tulad naming mga tao. Dahil pursigido rin siya, ay nagtagumpay naman siyang tuluyang talikuran ang pagiging aswang. Mula sa pagiging alagad ng dilim, ay naging alagad siya ng liwanag. At nangako siya sa aming lahat na kahit siya ay may lahing aswang, ay hinding-hindi siya magpapailalim sa kapangyarihan nito. Bagkus ay gagamitin niya ang pagiging aswang niya para kami ay tulungan sa posibleng pagsalakay muli ng mga kampon ng kadiliman at pilit na kukunin ang kapayapaan ng mga taong namumuhay ng tahimik. Si Lola Leda naman, bilang isang mahusay na albularyo, ay patuloy na humahanap ng lunas upang mas mapadali ang batang si Aris na kontrolin ang kanyang pagiging aswang at magamit sa tama. Si Mang Tonyo ay buong puso akong tinulungan at hinasa ang aking kakayahan sa pakikipaglaban upang nang sa ganon ay mas magampanan ko ang aking pagiging tagapagtanggol ng mga naaapi laban sa mga kampon ng kadiliman na tulad ng mga aswang.
Nangako naman ako sa akin sarili na hanggang ako ay may lakas na lumaban sa tulong ng mga taong naniniwala sa aking kakayahan, na kahit pa ako ay nakilalang siga o barumbado, patutunayan ko na ako'y may puso para sa lahat at handang tumulong at magtanggol kung kinakailangan. Sa kwentong inyong napakinggan ay ipinakita na hindi basta siga ay wala ng kwenta, at ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yabang o tapang-tapangan, kundi sa kakayahang pumili ng kabutihan kahit mahirap. Dahil sa kabila ng kanyang pagiging barumbado o siga, nagawa niyang tumindig at ipagtanggol ang mga tao laban sa kampon ng kadiliman na kinabibilangan ng mga aswang. At dito, naging malinaw na ang pagiging siga ay hindi dapat agad husgahan, sapagkat may kabutihang nakatago sa puso ng bawat tao. Kabutihang naghihintay ng pagkakataong umusbong. Sa gabay at tulong ng Panginoong Diyos, nagwagi ang liwanag laban sa dilim, at pinatunayan niyang ang kabutihan, gaano man kaliit, ay may kapangyarihang magpabago ng kapalaran.